Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel na ito, bakit naman hindi ka nag-subscribe? Magandang araw po sa inyo, Sir Casper. At sa mga tagapakinig ng inyong channel. Ako nga pala si Elson, 45 taong gulang. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang karanasan ko sa isang mangkukulam noong 18 anyos pa lamang ako. Pihikan ako sa babae noong ako'y binata pa. Hindi ako masyadong naglalabas dahil mas pinagtutuunan ko ng pansin ang aking pag-aaral. Ang sabi nila ay gwapo naman ako at malaki ang katawan. Dagdag pa noon na may angkin akong talino. Ngunit nagtataka sila kung bakit nga ba wala akong interes na magnobya. Ang iba pa nga ay iniisip na isa akong bakla. Mayra, bakla ba tong anak mo? Mukhang wala kasi siyang interes sa mga babae. Di gaya ng mga kasing edad niya na ilang babae na ang dumaan sa kanila at laging nasa plaza na nakikipag-date sa nobya nila. Usal ng kumpare ni Mama nang bumisita sila sa bahay. Inuuna kasi ng anak kong ito ang pag-aaral niya, hindi ang mga iyan. Sagot naman ng nanay ko na bahagyang kumukunot ang noo. Yumuko naman ako sabay ayos ng nakapatabingi kong necktie. Kakagaling ko lang kasi sa eskwelahan. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ako bakla. Sadyang wala lang talaga akong interes sa kanila dahil 18 anyos na ako. Iniisip ko kasi ang mas mahalaga at iyon ay ang makapagtapos ako ng pag-aaral. Isang araw ay lumabas ako ng bahay upang bumili ng ilang perasong ballpen kina Aling Lucy. Naubos na kasi ang stock ng mga ballpen ko sa bahay. Palagian ko itong ginagamit lalo na sa tuwing nag-aaral ako. Aling Lucy, pabili nga po ng 5 perasong ballpen na kulay itim ang tinta. Ani ko nang magtungo na ako ng tindahan. O Wilson, malimit ka lang lumabas ha. Minsan lang kitang nakikita sa labas at minsan ka lang din kung bumili dito. Aba magmumunghi ka bang bata ka? Kaya't kung walang pasok ay nagkukulong ka sa bahay niyo. Wika ni Aling Lucy habang kumukuha ng 5 perasong ballpen sa lalagyan nito. Bahagyang kumunot ang noo ko dahil ayaw na ayaw kong marinig yon. Ngunit pinilit ko pa rin maging magalang sa kanya. Sadyang abala lang po talaga ako sa pag-aaral ko, Aling Lucy. Lalo at nasa kolehiyo na ako. Sambit ko nga habang umingiti ng sapilitan. Nako, tatanda kang binata niyan. Mas maigi kung lalabas-labas ka rin at maghanap ng babae paminsan-minsan. Wika niya habang inaabot ang mga ballpen sa akin. Salamat po, ito na po ang bayad. Mabilis na usal ko nang makuha ko na ang mga ballpen. Sabay talikod sa kanya. Napabuntong hininga ako nang makalayo na sa kanya at bahagyang naiinis. Tinatadyak-tadyak ko pa ang aking mga paa habang mabilis na naglalakad. Palingon-lingon din ako sa likuran ko dahil parang naririnig ko na nagbubulong-bulungan ang mga taong nadadaanan ko. Hanggang sa di ko napansing may nakasalubong pala akong isang babae. Naaligaga din ang paningin kung saan-saang dako. Hindi namin napansin ang isa't isa hanggang sa magkabungguan na kami. Aray, ang ulo ko. Reklamo ko habang hinahawak-hawakan ang ulunan ko. Dahil ito ang napuruhan nang magkauntugan kami. Nahulog ko pa nga ang mga dala kong ballpen. Pasensya na iho, hindi kasi kita nakita. Ani nang nakabangga ko. At saka pinulot ang mga natapong ballpen. Wag na po, ako na po ang magpupulot. Wika ko naman sa kanya ngunit napulot na niya ang lahat. Eto na, pasensya na talaga. Nakayo kong sabi niya at saka iniabot sa akin ang mga ballpen.
Ala iho, napakagwapo mo naman pala. Wika niya nang makita na niya sa malapitan ang mukha ko. Nang marinig ko yun ay mariing tinitigan ko din siya. Medyo may edad na siya at napakadami niyang nunal sa kanyang mukha. Ngumingiti-ngiti siya habang nakatitig sa akin. Halatang nahuhumaling siya sa karisma ko. Sige po, pasensya na at nabangga kita. Aalis na ho ako. Pagpapaalam ko nga sa kanya at agad nang umalis dahil nawiwerduhan ako sa kanya. Ngunit napahinto ako sa paghahakbang nang bigla niyang hatakin ang braso ko. Teka lang iho, maaari ko bang malaman ang pangalan mo at kung saan ka nakatira? Tanong nito sa akin nang lumingon ako. Ngunit tumanggi akong sagutin ang mga tanong niya na siya namang ikinasimangot ng mukha niya. Dali-dali kong hinablot ang braso ko mula sa pagkakahawak niya at tumakbo papawi. Ano bang nasa isip ng ali na iyon? Bakit gano'n na lang mga titig niya sa akin? Sambit ko sa isipan ko nang makarating na ako sa bahay namin. Pinagpawisan ako ng sobra sa pagmamadali ko. Ilang gabi din na di mawala-wala sa isip ko ang mukha ng ali na iyon. Hindi ko alam kung bakit ngunit para bang may kakaiba sa kanya. Hanggang sa isang araw ay tinawag ako ni inay dahil may naghanap daw sa akin. Elson, si Vanessa pala, hinahanap ka. Andun siya sa sala, puntahan mo muna. Wika ni inay nang pumasok ito sa kwarto ko. Vanessa? Sino si Vanessa? Nagtatakang tanong ko naman sa nanay ko. Dahil wala naman akong kakilalang Vanessa. Ngunit sa mahinang boses lamang iyon, baka marinig ako ng sinasabi ni nanay na bisita. Basta, kanina pa siya doon. Pumunta ka na at baka naiinip na yon. Bumaba na nga lang ako sa sala dahil baka magalit pa si inay. Nang makababa nga ako ay kaagad kong nadatnan ng isang babaeng nakaupo sa may sala. At nang lumingon siya sa akin ay napakapamilyar ang mukha nito. Elson, halika, kainin mo tong dala kong biko. Anyayay niya sa akin habang nakangisi. Kilalang kilala ko ang babaeng iyon dahil siya ang aling nakabangga sa akin. Mga ilang araw lang ang nakakalipas. Ano pong ginagawa niyo dito at bakit kilala niyo ako? Takang tanong ko sa kanya habang dahan-dahang lumalapit dito. Huwag ka ng maraming tanong. Halika na, kainin mo ito. At mukhang nagugutom ka na. Pinipilit niya talaga na kainin ko ang dinala niya. Ngunit dahil hindi ko naman siya kilala ay tinanggihan ko ito. Hanggang sa medyo nagalit na siya at halos isubo na niya sa akin ang biko ng sapilitan. Akit na ho ako. May gagawin pa akong assignment. Wika ko sa kanya sabay karipas ng alis. Maya-maya pa ay may kumatok sa pintuan. Si nanay pala iyon. Ang sabi niya ay bakit daw ako naging bastos sa dalagang bisita ko kanina. Na hindi ko man lang daw tinikpan ang pasalubong nito. Sobrang nagtataka ako kung bakit niya tinatawag iyon na isang dalaga. Gayong may katandaan na iyon. Nay, maayos pa po ba ang mga mata ninyo? Halos kasing edad niyo na po iyon. Ani ko sa kanya na siyang ikinakunot ng noo niya. Anong pinagsasabi mo, Ilson? Napakaganda nga ng dalagang iyon. Parang bagay nga kayo eh. Hindi ako makapaniwala sa mga binibitawang salita ng nanay ko. Halos masuka na nga ako. Sobrang ikinataka ko iyon. Parang hindi naman siya nagbibiro. Kaya't pinuntahan ko ang kapatid ko upang tanungin siya kung dalagita nga ba ang naging bisita ko kanina. O kuya, isang magandang dalaga ang bisita mo kanina. Ba't mo pa tinatanong sa akin? Di ba nagkausap naman kayo kanina?
Sagot naman ng kapatid ko na siyang dumagdag sa pagtataka ko. Bakit nila pa nagsasabi yun? Sigurado naman ako sa nakikita ko. Siya talagang matandang babae si Vanessa. Sa isip-isip ko. Maya-maya pa ay pumasok muna ako sa kwarto ko upang makipag-isip-isip. Nakatanaw ako sa bintana habang hawak-hawak ang anting-anting kong kwintas na ibinigay sa akin ng tiyo kong albularyo. Sobrang naguguluhan ako sa mga nangyari sa akin kanina. Ngunit hindi ko na ito pinapansin pa dahil may exam pa kami bukas. Kailangan kong mag-aral ng maigi upang makakuha ng mataas na puntos. Hanggang sa isang araw ay binungad ako ng isang napakagandang babae sa pag-uwi ko. Elson anak, andyan na naman si Vanessa. Uwi ka ni nanay nang makapasok na ako. Vanessa, di ba siya yung matandang bisita ko noon? Vanessa din ba ang pangalan ng magandang dalaga na bisita ko ngayon? Takang tanong ko naman sa kanya. Ano ba, iisa lang sila. Anong pinagsasabi mo? Nalipasan ka lang siguro ng gutom. Sige na, puntahan mo muna siya. Kanina ka pa niya hinihintay. Galit na saad ni inay. Sinunod ko na nga lang siya. Pinuntahan ko na ang dalaga na mukhang nasisiyahan sa paglapit ko sa kanya. Halika, maupo ka sa tabi ko. Anyaya niya sa akin na siyang sinunod ko naman. Mukhang gutom ka na galing eskwela. Mabuti pa siguro kung kainin mo tong pansit na dala ko. Aniya habang inihimas-himas ang buhok ko. Diba ikaw yung matanda na nakabangga ko noon at bumisita ka din sa akin? Seryosong tanong ko sa kanya na siyang ikinakupas ng maamo niyang mukha kanina. Maganda ako diba? At maganda din ang hubog ng katawan ko. Pwede ba? Akin ka na lang. Pasasayahin kita araw-araw at gabi-gabi. Aniya at saka hinablot ang kamay ko. At tinitigan ng maigi ang mga mata ko na para bang inaakit niya ako. Ngunit dahil wala akong interes kahit gaano pa siya kaganda ay di niya ako nagawang akitin. Pasensya na. Wala akong interes sa iyo. Buti pa siguro kung umalis ka na. Nakaka-istorbo ka lang at masyadong nawiwarduhan ako sa mga nangyayari ng dahil sa iyo. Sambit ko na siyang nagpagalit sa kanya. Sa mga tingin niya ay di niya inaasahan na ganawan ang magiging reaksyon ko. Pagsisisihan mo ang pagtanggi mo sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo, sa akin ka din babagsak. Galit niyang wika at saka lumisa na. Agad na nga lang akong pumasok sa kwarto ko at pagod na pagod pa ako galing eskwela. Maya-maya habang hinuhubad ko ang aking necktie at uniforme, ay bigla kong napagtantong di ko nasuot-suot ang anting-anting na ibinigay sa akin ni Tio Istoy. Ang sabi niya, isa daw iyong anting-anting na mata ng tigre na siyang magpoprotekta sa akin sa mga hunyango o mga aswang na nag-iiba ng anyo o kahit ng mga mambabarang umangkukulam. Hinanap ko ito sa drawer ko, maging sa kahit saang sulok ng bahay, ngunit hindi ko ito natagpuan. Isa bang hunyango ang alin na iyon? Kaya't nung nawala ang anting-anting ko ay ang balat kayo niya ang nakikita ko sa isip-isip ko. Makalipas ang halos isang linggo ay dito na ako nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Hindi na ako halos makatulog sa gabi dahil nangangati na ang buong katawan ko. At pagkatapos ng ilang araw ay doon na nagsimulang tubuan ng mga bulutong na nagkasugat-sugat pa ang iba. Di na tuloy ako nakapasok pa sa paaralan dahil nangangamoy lang sana ako naggaling sa mga bulutong. Dinala ako ni nanay sa doktor upang magpa-check up. Neresetahan naman ako ng mga gamot ng doktor
Ang sabi niya ay isang allergy reaction lang iyon, ngunit hindi naman tumatalab ang mga gamot niya. Hindi man lang nababawasan ang mga bulutong ko, bagkus ay dumadami pa nga habang tumatakbo ang araw. Naging isang tsismis sa buong baryo ang kondisyon ko na maging kay Tio Istoy na nasa kabilang baryo pa ay nakarating din. Nako, Elson, sa kondisyong mong iyan ay siguradong nakulam ka. Ani Tio Istoy nang makita niya ako at nagkausap sa bahay. Ikwento ko naman sa kanya ang babaeng maraming nunal sa muka na kahinahinala na naging bisita ko noon na siyang ikinagulat ko. Ang sabi niya ay sigurado iyon ang mangkukulam, lalo na at kwento ko sa kanya na may pagnanasa iyon sa akin. Buti na lang at di mo kinakain ang mga dala niya. Siguradong may gayuma ang mga iyon. Dagdag pa niya. Huwag kang magalala, Elson. Pagagalingin kita pero may mga bilin lang ako sa iyo. Ang una ay dapat huwag kang matakot sa kanya. Iwasan mo din na magsuot ng mga itim na damit. Mga damit na may mapupusyaw lang na kulay ang suotin mo. At ito ang asol na batong anting-anting, palagi mo itong isuot. Salaysay niya sabay abot sa akin ang asol na batong anting-anting na siya namang isinuot ko kaagad. Ibabalik natin ang ginawa niya sa iyo. Ngunit kailangan mong sundin ang mga sasabihin ko sa iyo. Bago ka matulog sa gabi, kumuha ka ng kandila at dasalin mo ang Ama namin, ang Ginoong Maria at sumasampalataya ng tig-3 beses at isunod ang orasyon na ito. Salaysay ni Tio Istoy at saka iniabot niya sa akin ang isang lumang papel na may nakasulat na orasyon. Isunod mo yung orasyon ng 3 beses at iihip mo sa isang baso ng tubig o sa iyong dibdib upang ang sumpa o kulam ay babalik sa kanya ng 3 beses. Ihip sa dibdib ng 3 beses na pakros o sa isang baso ng tubig bago ito inumin. Simulan mo ito sa unang Biyernes ng kahit anong buwan. Mahabang bilin nga sa akin ni Tio Istoy na siyang pinakatandaan ko naman. Sige po Tio Istoy, susundin ko ang mga iyan. Salamat ang tadayo mo ko dito at napayuhan. Wika ko sa kanya na lubos ang pagpapasalamat. Walang anuman. Pagkatandaan mo na lagi mong lakasan ang iyong loob upang di ka matalo ng mangkukulam. Saad niya naman sa akin. Nang dumating nga ang unang Biyernes ng buwang iyon at ginawa ko ang bilin ni Tio Istoy. Nang sumapit ang gabi ay kumuha ako ng isang kandila at isang baso ng tubig. Dinasal ko ang tig-3 mga dasal na iyon at saka sinunod ang orasyon. Kinuha ko ang lumang papel at ibinigay niya sa akin. Binasa ang orasyon na nakasulat dito. Binasa ko ng 3 beses iyong orasyon ng malakas at saka ibinuga sa isang baso ng maiinom na tubig. Sabay inom din dito pagkatapos. Buong tiwala ko kay Tio Istoy. Nagagana yon at buong puso din akong nagdadasal sa Diyos na sana ay gumaling na nga ako. Pagkalipas ng ilang araw ay unti-unti nang gumagaan ang pakiramdam ko. Nakakahinga na ako ng maluwag at ang mga bulutong na tumutubo sa katawan ko ay unti-unti nang nawawala at kumukupas. Gumagaling na din ang mga sugat na galing dito. At matapos nga ang ilang linggo ay gumaling na nga ako ng tuluyan. Wala na ang bulutong sa katawan ko kaya nakabalik na ako ng eskwelahan. Isang araw habang papawi ako ay may nakasalubong akong isang ali na nakatalokbong ng isang malaking banyo sa kanyang muka. May dala-dala siyang mga bag at maleta. Sa tingin ko ay luluwas siya o di kaya ay uuwi. Maya-maya ay biglang bumukas ang hangin.
kaya't nilipad ang tabon sa kanyang mukha. Mahaling Vanessa, tara na po at baka maiwan kayo ng boss na maghahatid sa inyo pauwi ng probinsya. Sigaw sa kanya ng tricycle driver na nasa tabi niya. Agad kong tinignan ang kanyang mukha, kaya't nalaman kong si Aling Vanessa ngayon ang kumulam sa akin. Punong-puno siya ng mga bulutong at mga sugat. Nabalik nga namin ni Mang Timyong sa kanya ang kanyang kulam sa akin. Dayo lang pala siya dito sa amin at iyon ang huling beses na nakita ko siya doon. Simula noon na hindi na siya nagpakita pa. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Chime.